Hi, my name is Yvonne. I am an entrepreneur. I set a goal nga mo-retire ko at the age of 35 pero nahitabo siya at 34. That was 2023. Also, I am here to help you break limits and design life on your own terms. So let's discuss today the Airbnb business na bago rin ako gisugdan. So I started Airbnb business last April 2025. April 1, I think. That's the time na nag-sign me og contract with the owner. So the unit na ako ang gi-rent kay naa siya sa Centrio Towers. Rental fee, that's 30,000 per month. That includes parking. And also, it is a 12-month contract. Nag-issue ko og PDC, post-dated check, and I will discuss to you guys kung giunsa na ko siya pagsugod, how I set up the Airbnb, unsa pang other channels nga akong gigamit para ma-market siya and para mabawi siya ang 30k per month kay dako kay siya ang 30k per month actually. If example, dili ka kabalo mo market, mapildi jud ka, and then it's 12-month contract, so lisod ka ayo na siya. Just imagine na lang if example walay mag-rent sa imong condo, imagine na siya ug unsa siya kasakit siya sa ulo. But for this one, the main goal for this one nganong ni attempt or nganong ni try jud ko ani nga Airbnb business, it's because gusto ko maka-try how to be a host because that's one of the future plans that I want, na gusto ko nga naami i-build nga rental businesses, short-term rental businesses, and then we will advertise it sa mga channels like Airbnb, Agoda, Booking.com, mga nga na I notice man god nga daghan kay mga online jobs nga need og kanang Airbnb manager, mga nga na. So I want to experience it myself. Gusto ko makabalo unsa siya sulod sa Airbnb, unsaon siya pag-pricing, unsaon siya pag-optimize sa imuhang mga kuan, saan pag-describe sa imong units nga kana bitong attractive siya sa mga kuan, attractive siya sa mga guests nga unsaon siya nga pilion imuhang units kaysa sa uban, hinga na siya. So let's discuss first subleasing. So subleasing mo na siya kung gingon ka ganina, dili siya amo ang condo, but we rent it and then create a specific contract with the owner nga kanang pwede po na mo siya ipa short-term rent sa other people like Airbnb. Common ni siya right now, but not all people will try it kay medyo expensive siya actually. Just imagine na lang dapat ka makikontrata sa owner. And then ang mga owners ana mo secure gid pud sila og kanang mga deposit and then advance nga na. So if you don't have enough capital to do this one, like mo discover lang ka, medyo baglisod jud siya. Right now, if I will check the numbers, I started last April 1st. Right now, kung ako siyang kwentahon, for July pa lang ata min nakabawi. Yes. But we will still continue this kind of business kay kuan man siya. Mo man siya akong future plans. I'm planning, my goal is really to get at least 100 nga short-term rentals. Subleased ba siya or ako siya nga own, muna siya ang mong goal gyud. I hope na it will happen soon. I'll document everything para you will know unsa po siya ang progress sa akong end. So again, you guys understand now what's the meaning of subleasing. Again, that is you'll rent a specific property and then ipa-rent nimo to others. Just ensure lang yun nga naamoy contract nga naka-indicated to nga ipa-rent ninyo to other people. And then so yon 30,000 ang monthly nga kanang rental. Wala na siya na include ang mga condo dues. So all in na siya, including the parking. So my daily rate right now sa condo is na siya sa 2,400
2,400 up to 2,900 or depending on unsay mga ganap sa Cagayan de Oro. Kay if example na yung mga activities in Cagayan de Oro, most of the Airbnb owners kay ilahan na siyang i-increase ang i-increase na nila ang daily rate. So mo follow sa din ha. We have a specific application platform na gina-follow gina-use to follow the pricing sa mga competitors. I'll teach you guys how to do that as well. Once magka-time, medyo busy pa. Next is unsay mga expenses nga naa din ha. Expenses, of course, dapat i-clean jud siya, i-sanitize ang area whenever ang guest kay mo exit. So ang bayad sa ga-clean per unit is 650 kay one bedroom man siya. And then naa na siya yung mga laundry nga mga expenses, na ay mga like for toiletries, mga tissue, mga ingana, and kanang mga hand wash. Kinahanglan mo i-produce po nimo na siya kay para ang guest dili na sila mo palit sila og mga hand wash or mga dishwashing liquid whenever magstay sila. So the goal para makakompita sa market is dapat makaluto sila sa area, as a property kanang dili nila mabuhat sa hotel. That's the one that we need to aim. And then before mi nag-start ani kay nag-budget ko og 50,000 pesos para paliton ang kanang mga bedsheet, mga pillowcases, mga kutsara, mga tinidor kay wala mo na siya appeal sa rental asa kanang sa pag-rent na wala siya na appeal. And then ang TV nga naa sa unit kay dili siya smart TV, so nag-purchase ko og katong black nga stick para ma-connect siya sa Wi-Fi, and then nagpa-reconnect po ko og Wi-Fi, nagpa-reconnect ko sa internet. So additional na siya. So again, blanket, towels from the mop, mga ingana, tanan-tanan, appeal na siya. So the budget per unit nga ako ang gina-allot is 50,000. So that's one of the reasons why nga negative pa ta right now. I hope nga makabawi ta before mag-end atong contract. That's all I'll discuss. The other things, mag-create ko og kanang mga videos for you guys to understand or for you guys to be guided kung unsaon gid siya ang kaning pagplastar, cause this business might interest you in the future. Thank you for watching.